Narito na ang may init na balita mula sa PNA Headlines. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na gawing semi-permanent ang pagtugon nila sa mga bagyo at kalamidad. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na kailangang baguhin na ang pananaw ng lahat pagdating sa disaster preparedness. Giit ni Pangulo, kailangan paghandaan ng maigi ang masamang panahon ngayon, hindi na ito emergency kung hindi normal na pangyayari. Ayon kay Marcos, nakapirmi na at lalong pinapalakas ang mga standard operating procedures ng bansa mula pag-rescue hanggang pamamahagi ng tulong. Gayunpaman, kailangan pa rin anya na palakasin ang mga pangmatagalang adaptation measures sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change. Nakipagpulong si Pangulong Marcos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camp Aguinaldo para pag-usapan ang mga epekto ng bagyong Dante, Emong at ang pinalakas na hanging habagat. Bago ito, bumisita muna siya sa mga evacuation center sa San Mateo, Rizal, kung saan binigyang pansin niya ang overcrowding at posibleng pagkalat ng sakit. At balita naman sa probinsya, nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS sa posibleng pag-agos ng lahar or volcanic sediment flow mula sa Bulkang Mayon. Sa inilabas na lahar advisory ngayong umaga, sinabi ng PHIVOLCS na dahil ito sa inaasahang malakas na pag-ulan tatama sa Bicol Region. Ayon dito, posibleng tibagin ng ulan ang mga naipong remnant pyroclastic materials mula sa mga nakaraang pagputok ng Mayon. Inaasahang aagos ang lahar sa mga daluyan ng tubig sa paligid ng bulkan, partikular sa Miisi, Binaan, Anuling, Kirangay, Maninila, Masarawag, Mulad-Bukad, Nasisi, Mabinit, Matanag, Basud at Bulawan Channel sa lalawigan ng Albay. Nanawagan ang PHIVOLCS sa mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na maapektuhan ng lahar, na i-monitor ang lagay ng panahon at magsagawa ng preemptive response para sa kaligtasan ng kanilang mga residente. Mas palalakasin pa ng Office of Civil Defense or OCD at Armed Forces of the Philippines or AFP ang kanilang operasyon sa gitna ng masamang panahon dulot ng tropical storms at ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Sa isang pahayag, sinabi ng OCD na ang kanilang pagkilos ay base sa whole of government at whole of society approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatuon ang mga approach na ito sa nagkakaisang pagkilos ng mga sibilyan at otoridad sa panahon ng sakuna. Kinilala din ng OCD ang matinding suporta ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa nasabing operasyon. Dagdag pa ng ahensya, nagsisilbi itong instrumento upang matiyak ang maayos na pagkilos sa pagitan ng militar, gobyerno at civilian agencies pagdating sa pagtugon sa mga emergency. At sa balitang pangkalakalan, nagpapaalala si Department of Energy or DOE Assistant Secretary Mario Marasigan sa mga negosyante hinggil sa price freeze sa mga lugar na nadeklara ng state of calamity. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon sa PTV4, sinabi ni Marasigan na hindi maaaring magtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas or LPG sa loob ng 15 araw sa mga state of calamity areas. Nakapagdeklara ng state of calamity ang ilang munisipalidad at syudad sa Pangasinan, Antique at Metro Manila noong nagdaang mga araw. Noong Martes, isinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Cavite, Quezon City at Kalumpit, Bulacan. Tiniyak ni Marasigan sa publiko ang ginagawang hakbang ng gobyerno upang tugunan ang epekto ng patuloy na pag-ulan dulot ng mga bagyo at ng habagat. Samantala, binuksan ng Government Service Insurance System or GSIS ang kanilang emergency loan para sa mga miyembro at pensyonado sa 4 na lugar na tinamaan ng nagdaang severe tropical storm Krising at ng pinalakas na hanging habagat.
Ayon kay GSIS Officer in Charge Juliet Bautista, maaari nang mag-avail ang mga kwalipikadong miyembro at mga pensyonadong nakatira sa Quezon City, Cavite, Umingan sa Pangasinan at Kalumpit, Bulacan. Matatapos ang loan application sa Umingan at Kalumpit ng August 23 habang hanggang October 23 naman sa Cavite at Quezon City. Makakakuha ng hanggang 40,000 pesos ang mga active members na may kasalukuyang emergency loan habang ang mga first-timers naman ay maaaring makahiram ng hanggang 20,000 pesos. Maaaring bayaran ang loan sa loob ng 3 taon na may 6% interest rate at walang processing fee. Para makapag-apply, kailangan na active member ang aplikante, nakatira sa lugar kung saan nakadeklara ng state of calamity, hindi naka-unpaid leave, walang nakapending na administrative or legal cases, nakapagbayad ng at least 6 na buwan na premiums at stable ang minimum net take-home pay na 5,000 pesos. Maaari rin mag-avail ng loan ang matatanda at may kapansanan na may pension kung ang net monthly pension nito ay at least 25% ng kanilang gross pension kapag tinawas ang loan. Maaaring makapag-apply ng loan sa GSIS Touch Mobile App, GSIS Wireless Automated Processing System Kiosk, GSIS branches, piling ahensya ng gobyerno at over-the-counter transactions. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.